Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang misang o Vigil Mass para sa dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Si San Jose, isang lalaki mula sa angkan ni David, na sa ating ebanghelyo narinig natin yung huling pangalan, si Jacob na ama ni Jose. Nagpapatuloy yung lahi, nagpapatuloy ang pangalan bilang pagtupad sa pangako ng Diyos mula pa kay David. Na sa kanyang lahi, magmumula ang tagapagligtas. Narinig natin po yan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Samuel. Kapisahan ni San Jose, esposo ni Maria. Bukas pa talaga yung pagdiriwang, pero dahil ito ay itinalaga ng simbahan na solemnity o dakilang kapisahan, kung kaya't ngayon pa lang ay pinagdiriwang na natin ito. Si San Jose, pinili ng Diyos para maging asawa ni Maria, para maging ama, tagapagtanggol, tagapagprotekta, tagapagtaguyod nitong mag-inang si Jesus at si Maria, isang matuwid na lalaki, nakatakdang ikasal kay Maria. Pero sa puntong ito, sabi nga po, nagdadalawang isip siya kung itutuloy ba niya. Naguguluhan siya dahil hindi pa niya nagagalaw si Maria ay buntis na ito. Ganon po yung isang parang definition ng isang lalaking matuwid. Yung igagalang mo ang pagkababae o ng isang babae at hihintayin mo yung tamang oras, tamang pagkakataon para sa pag-aasawa. Kanina tinitingnan ko po ang loob ng ating simbahan. Kamusta ba kayo? Kasi hindi ko alam kung dito lang ba sa atin, dito sa Camba, dito sa parokya ng Soledad, sa distrito ng San Nicolas, hindi natin masyadong pinapansin si San Jose. Ang mga kalalakihan ba dito sa ating parokya ay medyo nakakalimot sa halimbawa na dapat tularan ng pagiging ama, pagiging asawa, yan ay si San Jose.
So hindi ko alam kung ano ba. Karamihan dito na nagsimba ngayon, kababaihan. Ilan lang ba yung lalaki dito? Si Tatay Boy, may edad na. Ito, hindi ko alam kung mag-aasawa o ano, 2 bata sa taas. Karamihan babae. Ano bang daladala nyo kay San Jose? Sana yung asawa ninyo maging katulad ni San Jose. Sana yung asawa ninyo, yung tatay ninyo, tumino. Sana hindi magbisyo. Sana itigil na yung pag-iinom. Ano bang daladala ninyo? O baka hindi rin natin alam paano lumapit kay San Jose. Siguro meron tayong isang santo sa katauhan ni San Jose na kailangan natin din parang handa rin tumulong kung sakasakali no, na nagkakaproblema ka sa asawa, kung sakasakaling yung lalaki ay naguguluhan sa kung paano gagampanan yung kanyang responsibilidad. Maganda sana no, kung naririnig sana ito ng mga tatay, ng mga kalalakihan, na yung mensahe na huwag kang matakot. Kung si San Jose nga, nagkaroon din ng takot eh. Yung San Jose, nagduda din. Pero, nung marinig niya yung mensahe ng Panginoon na huwag siyang matakot, hindi siya natakot. Sinuong niya, tinanggap niya ang misyon na ito, ang responsibilidad, inako niya ito ng may kababaang loob. Nang alukin ba si Jose at sabihin sa kanya na huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Eh si San Jose, karpentero lang yan. Ginawa ba siyang mayaman pagkatapos nun? Hindi. Pero nagsikap. Sa tingin ko, no? Kasi nabuhay niya si Maria, nabuhay niya ng maayos si Jose. Napalaki niya ng maayos. So wala sa katayuan o sa uri ng trabaho, sa laki ng kita, nakadepende yung pagiging mabuting ama. Kaya nga, no, napakagandang halimbawa na kailangan natin pamarisan. Yung tunay na katapangan na ipinakita ni San Jose bilang isang asawa, bilang isang ama. Kung ganyan na talaga, no? Kasi nga, nagpadalos-dalos ang karamihan sa atin, hindi muna nag-isip, hindi muna kinilatis ng mabuti kung yung lalaki bang yan talaga ang itinalaga ng Diyos o siya ba talaga yung pinili ng Diyos para sa inyo o pinilit nyo lang na siya yung gusto ninyo? Andiyan na yan. Pero pwede nyo pong hingin yung pamamagitan, yung intercession ni San Jose para nang sa ganon. Baka sakali lang, no? Yung mga tatay natin, naduduwag pa, idinadaan sa bisyo, idinadaan sa init ng ulo, para masabing siya yung tatay, yung pagiging asawa, ilapit natin sila kay San Jose. Nawa sila din po ay magabayan at sila nawa ay matuto sa halimbawa na ipinakita ni San Jose, bagamat nananatiling tahimik, nananatiling nasa background lang, pero nakatitiyak tayo, nakatitiyak ang simbahan na nagampanan ni San Jose ang kanyang misyon. Amen?